namang mapagpalang araw sa ating lahat mga anak. Sa araw na ito ay ating itutuloy ang pagbabasa ng Biblia. Itutuloy natin ang pagbabasa sa aklat ni Joshua chapter 9 na kung saan nalaman natin na nilinlang ng mga taga-Gibeon ang mga Israelita. Kaya ayon sa Joshua chapter 9 verse 22, ipinatawag naman ni Joshua ang mga taga-Gibeon at kanyang sinabi, "Bakit ninyo kami nilinlang? Bakit ninyo sinabing kayo'y taga-malayo, gayong taga-rito pala kayo? Dahil sa ginawa ninyo, isinusumpa kayo ng Diyos. Buhat ngayon, magiging alipin namin kayo, taga-pangahoy at taga-igib sa bahay ng aking Diyos." Sumagot sila, "Ginawa po namin iyon sapagkat napatunayan namin na talagang iniutos ni Yahweh na inyong Diyos sa lingkod niyang si Moises na ipamahagi sa inyo ang mga lupaing ito at lipulin ang lahat ng taong nakatira dito. At ngayong kayo nga'y dumating na, natatakot po kaming baka kami lipulin ninyo. Kami po'y nasa ilalim ng inyong kapangyarihan ngayon. Gawin po ninyo sa amin ang inyong mamarapatin." Kaya't ipinagtanggol ni Joshua ang mga taong iyon at hindi pinabayaang patayin ng mga Israelita. Subalit sila'y ginawa niyang mga alipin, tagapangahoy at tagaigib sa altar ni Yahweh. Nanatili sila sa kalagayang iyon hanggang ngayon at naglilingkod sa altar ni Yahweh saan man sila kailanganin. Kaya nagawa ng mga Gibeon na linlangin ang mga Israelita or ang kampo ni Joshua dahil sa kanilang takot na baka sila din ay lipulin. Takot na takot ang mga Gibeon. Pero mind you mga anak na ang mga Gibeon ay isa sa malaking lungsod. Makapangyarihan din sila mga anak. Pero sila ay nagpakumbaba. Binaba nila ang kanilang pride, gumawa sila ng paraan para maabot nila ang mga Israelita, para makausap nila si Joshua. O di ba? So ganun mga anak, huwag talaga nating itaas ang ating pride para hindi tayo mapahamak. Kahit sila ay makapangyarihan, talagang alam nila na walang magawa ang kanilang kapangyarihan sa harapan ng ating Diyos na buhay. Kaya sila ay gumawa ng paraan para ay makausap nila ang mga Israelita. So ganun mga anak, nagpapakumbaba talaga sila. Kasi ayon sa Kawikaan chapter 11 verse 2, kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan. Ngunit pagpapakumbabay nagbubunga ng karunungan. At ayon sa Kawikaan chapter 29 verse 23, ang magbabagsak sa tao'y ang kanyang kapalaluan, ngunit ang mapagpakumbaba ay magtatamo ng karangalan. So nakakatakot ang magiging mayabang mga anak. Kasi kung ikaw ay mapagmataas, mayabang, isang araw, makikita mo, ibabagsak ka ng ating Diyos na buhay. Kasi ang mapagmataas ay ibababa at ang mapagkumbaba ay itataas ng ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Nabalitaan ni Adonizedek, hari ng Jerusalem, na sinakop at tinupok ni Joshua ang lungsod ng Ai. Nabalitaan din niya ang ginawa ni Joshua sa hari at mga mamamayan ng Ai at ang ginawa niya sa hari ng Jericho at sa mga taga roon. Nalaman din niya na ang mga taga-Gibeon ay nakipagkasundo at naninirahang kasama ng mga Israelita. Labis itong ikinabahala ng mga taga-Jerusalem sapagkat ang Gibeon ay kasinlaki sa mga lungsod na may sariling hari, higit na malaki kaysa
AI at magigiting ang mga mandirigma nito. Kaya nagpadala ng mensahe si Adonizedek kay Hoham, hari ng Hebron, kay Priam, hari ng Jarmut, kay Japhia, hari ng Lakis, at kay Deber, hari ng Eglon. Ganito ang kanyang ipinasabi: kailangan namin ang inyong tulong. Kailangang salakayin natin ang Gibeon sapagkat ang mga taga roon ay nakipagkasundo kay Joshua at sa mga Israelita. Nagkaisa nga ang 5 haring Amoryo, ang mga hari ng Jerusalem, ng Hebron, ng Jarmut, ng Lakis at ng Eglon, at pinaligiran nila at sinalakay ang Gibeon. O diba, mabilis kumalat ang balita at nalaman agad ng mga hari ng Amoryo ang pakipagkasundo ng mga taga-Gibeon sa mga Israelita. Kaya dahil doon, sila ay nagkasundo na sasalakayin nila ang Gibeon. Isipin mo, 5 lungsod sumalakay sa Gibeon. At sa takot naman ng mga taga-Gibeon, humingi sila ng tulong kay Joshua. Kasi ayon sa Joshua chapter 10 verse 6, nagpasabi naman kay Joshua sa kampo ng Gilgal ang mga taga-Gibeon, huwag po ninyong pabayaan itong inyong mga abang alipin. Pumarito po kayong madali upang kami sakluluhan. Iligtas ninyo kami. Pinagtutulong-tulungan po kami ng lahat ng mga haring Amoryong naninirahan sa kaburulan. Kaya't dumating si Joshua buhat sa Gilgal kasama ang kanyang buong hukbo pati ang magigiting niyang mandirigma. Sinabi ni Yahweh kay Joshua, huwag kang matakot sa kanila. Ibinigay ko na sila sa iyong mga kamay. Wala ni isa man sa kanilang makakatalo sa inyo. So, ibig sabihin mga anak, bago sumalakay ang mga Israelita, ay nakipag-usap muna si Joshua kay Yahweh. Sumangguni muna siya kay Yahweh kung ano ang kanilang dapat gagawin dahil sa dami ba naman ng mga kalaban na kanilang kakaharapin. Pero sinabi ng ating mahal na Panginoon kay Joshua na huwag kang matakot. So ganun mga anak, kung meron man tayong mga proyekto na ating dapat gagawin or meron tayong mga bagay na dapat nating pagdesisyonan, sumangguni muna tayo sa ating Diyos na buhay para wag tayo ma-error. Hingi tayo ng guidance, ng wisdom sa ating mahal na Panginoon, katulad kay Joshua na laging nakasandal siya sa ating Diyos na buhay. Lagi nating i-involve ang ating mahal na Panginoon sa bawat nating mga gawain. Kita nyo si Joshua, lagi siyang nakasandal sa ating Diyos na buhay. Bago siya gagawa ng hakbang or bago siya sasalakay, nakipag-usap muna siya kay Yahweh. Humingi muna siya ng gabay. Humingi muna siya ng basbas kung ano ang kanyang dapat gagawin para wag siya ma-error. Magdamag na naglakbay si Joshua at ang kanyang hukbo buhat sa Gilgal at bigla nilang sinalakay ang mga Amoryo. Niloob ni Yahweh na magulo ang mga ito dahil sa takot ng makita ang hukbo ng Israel. Nilipol sila ng mga Israelita sa Gibeon. Hinabol sila sa paglusong ng Beth-horon hanggang sa Azeka at sa Makida. Samantalang tumakas sila sa paghabol ng mga Israelita, pinaulanan sila ni Yahweh ng mga malalaking tipak ng yelo buhat sa langit. Umabot ito hanggang sa Azeka at napakaraming namatay. Mas marami pa ang namatay sa pagbagsak ng yelo kaysa tabak ng mga Israelita. See? Tumulong ang ating Diyos na buhay kay Joshua.
Talagang andun din siya sa labanan, nagpaulan ng malalaking tipak na yelo sa langit. Isipin mo ba mga anak, ang lalaking yelo na yan na bumagsak sa iyong mga ulo. O di ba? Kung hindi ba mabagok ang ulo mo sa lalaking tipak ng yelo na ibagsak sa inyong ulo, kung hindi ka ba mamatay? Ang lakas kaya ng impact niyan mula langit hanggang lupa, o di ba? O tignan ko lang kung hindi ka mamatay. Kaya napakaraming namatay kaysa tabak ng mga Israelita. So, ibig sabihin, talagang sumali ang ating Diyos na buhay. Ganon siya katapat sa mga taong tapat din sa Kanya. Noong araw na ang mga Israelita ay pinagtagumpay ni Yahweh laban sa mga Amoryo, nakipag-usap si Joshua kay Yahweh. Ito ang sinabi niya na narinig ng buong bayan. Huminto ka araw sa tapat ng Gibeon, at ikaw rin buwan sa libis ng Ayalon. Tumigil nga ang araw at hindi gumalaw ang buwan hanggang sa matalo ng mga Israelita ang kanilang mga kaaway. Hindi ba't nasusulat ito sa aklat ni Jasher? Tumigil ang araw sa gitna ng langit at hindi lumubog sa buong maghapon. Grabe! Alam niyo ba mga anak, nangingilabot ang aking mga balahibo nung binasa ko ito. Isipin mo, sumunod ang ating mahal na Panginoon sa isang tao. Nung pinatigil ni Joshua ang araw at ang buwan, sumunod ang ating mahal na Panginoon. Tumigil ito. Ito yung kauna-unahang pagkakataon na sumunod ang ating Diyos na buhay sa utos ng isang tao. O di ba? Grabe. Kasi alam ni Joshua na hindi niya kayang tapusin ang pakikipaglaban sa dami ba naman ng mga Amoryo na kanyang haharapin or ng kanyang lilipulin. Isipin mo, 5 lungsod. Ganon katapat ang ating Diyos na buhay kay Joshua. Dahil si Joshua, andun ang kanyang pananalig sa ating Diyos na buhay. Buong buo ang kanyang pananampalataya. Kaya nawa, ganon din tayo mga anak. So yun lamang po, to God be all the glory, hanggang sa susunod nating pagbabasa ng Biblia.